Mag-download nito pag minsan parang ano. Dati kasi nung nag-upload ako. Yes, same. Dito. Tsaka dito. Ano lang siya. Ganyan. Same din yung mukha ko doon, logo. Henry. Ano yan, King Henry? Died by drinking chocolate order in 0.5. So, itatapat mo siya dito. Ito naman yung ating base. Ngayon, pupunta ka sa Mili. So, Mili, ito yon, no? Tapos dito, ilan yung minove mo? 1, 2, 3, tatlo. E di 1, 2, 3. Lagdagan mo yung mga C. Okay? Very good. Number 20. Okay? So, dito, convert 72 hours to days. Hours to days lang. Oh. 1 day 24, tapos i-multiply mo lang yan sa 24 hours. Paano mo malalaman? Talaga natutuwa ako sa nangyari talaga kagabi. No. Ito sa mga nagtitake. Ayun talaga, feeling ko lang ha. Ayun yung need. Ayun yung parang kulang. Kung napapansin mo, sabihin mo, may na sir to. Thank you. Malay nyo kasi ito, no? Tapos ang mangyayari dyan, 72 times 1. Magiging 72, 24. Divide ng 24. Magiging 3. Ito naman magiging 1. So, days yun. Okay? I gets ba? Pakadali niya na. Kahit naman i-multiply. Sasabihin mo, sir, nakaka 3 days na akong di natutulog. Tulog, diba? 21. 1 hour, 24 hours in 1 hour. Yes. Same lang. Sir Tokwa, dito sa tatlong to. No? Si Kelvin. Yung brand ng ano yan, di ba? Brand ng underwear. Dad mo, Kelvin Klein. Ay, Calvin ba yun? Meron to minsan na. Mamaya madali kayo niyan, no? Ano ba conversion? 273, no? Kelvin is equal to yung Celsius plus 273.5. No? So, ganyan siya. Tama ba? Check nyo yung ano ninyo, ha? Conversion. No? So, ito naka 73.15 pala. Sorry, 15. Magiging bring down to 1, magiging 892. Saan yung decimal? 290. Pinakamadali yan, Kelvin. Kaso nga lang, pag di mo to memorize, may problema. Convert 98.6 degrees Fahrenheit. Hindi mo na review. Lumabas ngayon sa ine-examan mo. Masakit, di ba? Nalabas sa chemistry, di ba? Yung mga ganon. Minsan umay eh. Kasi engineering ko, umay yan. Umay. Kung madali lang yung proseso ng pag-ship, matagal akong nag-ship na. Yes, in-upload natin doon sa sa YT, no, sa YT natin. Okay? Paano gagawin natin diyan? Anong formula natin sa Celsius? Galing ka ng Fahrenheit. Maminusan mo ng 32 tapos i-multiply mo sa 5/9. Mali, baliktad pala ako. Tama, Fahrenheit pala yan, no? So, yung Fahrenheit mo, maminusan mo ng 32 dirig eh. Ganyan yung formula natin, tama ba? So, ito 98.6, ililapit mo dito, lilipat mo dito, no? So, magiging 98.6 minus 32. Tas 5/9. Minus mo to ngayon, ilan na lang? Ay, kung di mo nakikita, mag-minus tayo sa gilid, no? 32. Bring down 0.666. Wow. 66.6
Tapos 5 over 9. Ngayon, i-multiply ko muna. I-ano ko na lang muna. I-cancel ko na. Pwede, gusto mo mag-cancel? Cancel natin yung 3 dito. Cancel din natin yung 3 dito. No? So, magiging ano na lang siya. 2.2. Tapos, ito magiging 3. Tama ba? Bakit natin ginawa yun? Para lumiit. Masyado kasing malaki. No? So, gagawin natin is ito mga tinuturo natin dito. Pang shortcut na yun ha. Para sa CSE kasi, hindi ka pwedeng babagal-bagal. No? Kahit maganda yung review mo, pang bagal ka magsagot, wala. Ayun ang sasabihin ko sa inyo. Sa LET, medyo malaki yung oras mo dun eh. Pero sa ano, hindi. Hindi cobra. 10, 11. Ilang decimal? Isa. So, dito ka. So, 111 over 3. I-divide mo ngayon yan. 111. Ilan? 3. Multiply. 3. 9. 9 minus, 11 minus 9, 2. Ilan? 7. 30. Pwede by 3 per ox. Pwede pa ba? Pwede pa nga, no? Kasi nadidivide, no? Ay, isa pala sa technique na ako nga, no? Para malalaman na pwede pa i-divide sa 3. 2.22. Di ba ganyan siya? O, 3 pala, sorry. Ano ang technique para malaman mo kung nadidivide to sa 3? Pag in-add mo siya, tapos nadidivide sa 3 yun. O, i-add mo yan. 2 plus 2 plus 2. 6. Ibig sabihin no, nadidivide sa 3 yan, di ba? Ibig sabihin ito, nadidivide sa 3. Divisible by 3 yun. Bukas siguro divisibility rule tayo. Gusto nyo ba? Okay? What is 0 Kelvin in Celsius? What is 0 Kelvin in Celsius? Letter C, Ma'am Iya. B. Gamitin lang natin yung formula kanina. Ano ba yung formula natin kanina? Di ba yung formula natin kanina ay ano yun? Ano yung kanina formula natin? Ito. Ito, di ba? Ito. Kelvin is equal to yung Celsius plus 273. Ngayon, igagamitin natin dito. Kelvin is equal to C plus 273.15 K. So, para makuha mo yung C, i-transpose mo to doon. Na? Wala na pala yung K na yan. Siyempre, itatranspose mo nga siya. Pag tinranspose mo yan, magiging negative 273.15 K equal to C. Okay? Letter B. Bakit ganun, sir? Bakit ganun, sir? Kasi yung Kelvin mo dito 0, di ba? I gets ba? Ingat lang sa mga ganyan. Convert 10 degrees Celsius to Fahrenheit. Convert mo naman dito sa Fahrenheit. Ano formula? Ano formula niyan? Kabaliktaran ng isa kanina. No, kabaliktaran. Fahrenheit is equal to ano ba yung formula natin kanina? Diba? Celsius is equals to Fahrenheit minus 32 times 5 over 9. Ngayon, ang gagawin ko, i-divide ko pareho ng 5 over 9. I-divide ko ng 5 over 9
Maka-cancel yan. Matitira to. Tapos ito, mangyayari dyan, kung naalala nyo yung rule, pag divide, diba? 5/9, para maging multiply siya, i-reciprocal mo, 9/5 na. Magiging parang 9/5c. Diba? So, 9/5c is equal to 32. Tapos i-transpose mo doon. Magiging 9/5c plus 32 is equal to Fahrenheit. Ayun yung gagamitin natin na formula. Okay, ano daw yun? Fahrenheit is equal to 9/5c plus 32. So, ano ba yung i-convert natin? 10. So, 9/5 times 10 plus 32. Ngayon, para hindi ka na mag-multiply, itong 10 tsaka 5, i-cancel mo na. Matitira dito 1, dito matitira 2. So, 2 times 9 magiging, ang laki naman ng 1 na yun. Magiging f equals 18 plus 32. Magiging f mo is 50. Now, which is letter C. Okay? So, ganun siya. Dali lang, di ba? Okay, very good yung mga nag-C, no? Next. The boiling point of water at standard pressure is 100 C. What is this in Kelvin? Tama ba boiling point natin is ano? Boiling point natin is ano? Ayan, nakalagay dyan. 100. Ano naman yung freezing? Ano yung freezing point? Sige nga, sa mga nakakaalam. In Celsius ha. Ano yung freezing point? Kung ang boiling point is 100, ang freezing point is 0 degrees Celsius, no? Very good. Okay? So, gagawin natin yan para makuha natin naman sa Kelvin. No? Kelvin is equal to C plus 273.15 K. So, ano siya? 100 pala yung C mo. Plus 273.15 K. Magiging 373.15 K. So, letter C. No? Very good. Yung mga ganyan, mga lesson yan, no? Mga tanong na yan. Okay, commercial. A car travels 60 kilometers per hour. Approximately how fast is this in kilometers? Ito mas mahirap. Sige nga, i-convert nyo nga yan. 60 kilometers. Ito na yung parang mahirap na mga conversion. Kilometers per hour. Per hour. Ano naman daw siya sa 60 kilometers per in kilometers per hour. Kasi siya papunta km over r. Yes, pwede nang hindi. Kasi pareho naman silang naka per hour. Very good, no? Observation. Sir or Ma'am Universal Oda. Okay? Isa pa lang nagsasagot ha. Bakit? Wala na ba nagsasagot? Ang sagot. One mile is equal to ilan? 1.6 kilometer.
Ito 1.6. Ayan siya. Tandaan nyo palagi ito. 1 mile is equal to 1.6 kilometer. Okay? 1 mile is equal to 1.6 kilometer. So, ito, multiply mo lang to, no? 60. Parang ganito yan. 60 mile. Huwag mo napansinin tong R kasi pareho namang R. Pag hindi pareho, mamaya may gagawin tayo, no? Multiply mo. Ano to isa? 1 mile. Tapos 1.6 km. Makakancel to. Magiging 1.6 times 60. Magiging 0, 0. Magiging 6, 3, 9. 0, 6, 9. Ilan na lang? Point. So, 9, 6. Tama ba? Multiply ko? 96, di ba? Letter C. Baka sinama yung isang point, no? So, very good, no? Letter C. Okay, ito mahirap. Hindi kasi sakto yung... tama, Sir Paul. 1.609 ba yung kanina? Okay, ito mas mahirap. Convert 15 meters per second to kilometers per hour. Sige nga. Paano ginagawa natin pag ganito? Ito yung mahirap. Ito yung sa chemistry to naalala ko na ganito kami. Diba? Sa chemistry ginagawa namin to eh. Hindi niyo ba na ginawa to sa chemistry? Nagganyan kami dati sa chemistry eh. Mahirap siya actually. No? Tita na hindi ko maalala. Okay, ganito lang siya. Pansinin nyo muna. 'Di ba sabi diyan 15 meter per second. Tapos mapupunta dapat siya sa kilometer per hour. Ang gagawin mo, syempre itong second, kailangan mapunta siya sa hour. Tapos ito namang meter, kailangan mapunta sa kilometer. So, ibig sabihin, kailangan mo yung relationship nitong dalawa at saka relationship nitong dalawa. So, sulat mo muna siya. Pwede mo naman siya isulat. So, parang 1 kilometer is equal to 1,000 meter. And then, dito naman, alam mo tong relationship ng dalawa na yan. 1 hour is equal to 60 minutes pala, minutes. Ngayon, meron kang 60 minutes, 1 hour. 1 minute. 1 minute is equal to 60 seconds. So, ang gagawin mo muna, papupuntahin natin, kailangan mapunta muna tayo sa hour. No? So, paano natin gagawin yun? Ay, isulat muna natin yung kompleto na pala. No? So, gawin natin is 15 meter over second. 'Di ba? So, paano natin gagawin 'yan? Ay, pala kinonvert ko muna to dito, no? Tama ba yun, sir? Pawian muna or didiretso na dito yan sa ganyan siya. Parang mangyayari is 1,000 meter km. Tapos, di ba, yan. Kasi 1 kilometer is equal lang siya. Bakit natin nagmumultiply ng ganyan? Kasi, yung 1 kilometer na yan, tsaka 1,000 meter, pareho lang yan. Kumbaga, 1 kilometer over 1,000 meter, parang 1 lang din yan. Kasi, di ba, equal yan? Ito equal, ito equal. So, parang nagmultiply lang tayo ng 1 sa kanila.
which is okay lang, di ba? Kunyari, meron kang number, 23. Pag minultiply mo ng 1, di ba 23 pa din yan? So, parang ganito din yan. Yung 1 kilometer is equal to 1,000 meter. Equal lang sila, kaya parang nag-multiply lang tayo ng 1. No? So, ang gawin naman natin sunod, ilagay mo din yung 1 hour. No? Ito muna, yung minute muna. Parang, yung second nasa taas, 60. Tapos, yung minute nasa baba. Tapos, yung ito, titingnan mo kung paano ilalagay ha. Halimbawa dito, 1 kilometer over 1,000 meter. Bakit nasa baba yung meter? Kasi, nasa taas yung meter. No, kailangan nga natin siya matanggal di ba? So, dito naman is, tinan mo dito, bakit natin siya nilagay yung taas yung 60 seconds? Kasi, nasa baba yung sec. Gusto nga natin siya matanggal 'di ba? Ngayon, kung papansinin mo, itong meter mawawala na siya. Yung second mawawala na rin siya. No? Ano na lang matitira sa mga sign natin? Kilometer at saka minute. Kailangan natin tanggalin yung minute kasi ang kailangan natin hour or hour. No, so ilagay mo dito yung ilan yung conversion mo ng hour at saka minute. Lagay mo dito. Sana nakikita pa. Nakikita pa naman ano? So, ito ay naka 60 minute. Tapos dito naman yung 1 hour. So, ganyan siya. Very good, Sir Pauno. Ganyan siya. Ngayon, tinan mo, makakancel yung minute dito. Makakancel din yung minute dito. Okay? So, ano mangyayari? Ano na lang matitira mo? Meron ka dito, 15. Tapos, yung sign nito, 1 km, parang km lang din yan, di ba? Km. Tapos ito, 60-60 na wala na yung mga ano niyan. Di 60. Tapos, matitira sa baba mo, ang natira na lang dyan is 1,000. Ano yan? 1,000 R na lang. Angat ko ng konti yung ano natin. Ito, pang chemistry talaga to naalala ko. Chemistry namin to ginawa So, 15 km, tapos 60 over 1,000 R. So, ang gagawin mo, yung mga zero, tanggalin mo na. 0. Dalawang 0 yun, tanggalin mo rin din dalawa rito. So, ano na lang matitira? Ito. So, 15 times 6 mo dito, magiging, ano yan? Magiging, aray ko. 0, 3, 90. So, 90 km. Ay, hindi pala. Dalawa pala. May 6 pa. 0. Ano to? 54. So, 54 pala. 540 pala. 540 tapos 10R. Ngayon, makakancel yung 0, makakancel yung 0. Matitira na lang is 54 km. Oo nga, no, pwede pala yun. Analytical chem. Ganun ba yun, analytical chem? Basta ganun siya, di ba? Ang importante dyan, alam mo yung conversion. Once na hindi mo alam yung mga ganito, wala na. Wala nang, hindi mo na yan maitutuloy, di ba? Oo nga, no, pwede ko pala i-cancel to dito, no? Sige, sa susunod. Okay, nakuha ba yun? Letter B, sagot natin, ha? Next. Ganito ulit. Tignan nyo. Ito yung gusto ko dito, kaya diniscuss ko, no? Nung sa chemistry kasi dati, magaling ako dito. Nagkataon, merong point doon na nakalimutan ko na siya gawin. 10 ml over minute. Tapos, saan daw siya papunta? Sa liters per hour. Ata, letter C. Sige nga, testing natin. Sige, magsagot. Yung mga iba dyan, magsagot. Pwedeng sagutan. Pag 5 nagsagot, sasagot ako. Sagot.
Ano, wala nang sagot? Oo, hindi ko alam eh. 2 araw na. Dahil dun sa ano ata, gumamit ako ng flare eh. Nung pag hindi ako gumagamit ng flare, mas marami nanonood. May flare kasi 'di ba dito sa TikTok. See? Okay, mag-type muna dyan kung anong sagot. Solve nyo muna. Mahaba talaga yun eh, pag walang calcio. Konti na lang, hanggang 45 lang yun eh. Mas madali. Sige, sagutan na natin. Tama yun, no? So, 1 liter equals 1,000 ml. 1 hour equals 60 minutes. So, meron akong 10 ml over minute. Multiply ko sa ito mo ng ml. Dito yung ml sa baba, 1,000. Tapos, liter sa taas, 1. Multiply mo naman ngayon. Ito. Anong kailangan dito sa minute? Dapat andito ka sa taas, yung minute mo. 60 minutes. Tapos, 1 hour. So, kung titingnan mo, makakancel to. Cancel yan. And then, minutes, makakancel din yung minutes dito. So, ano-ano na lang matitira sa taas? Pwede mong isulat na 10 times 1L tapos 60. Tapos, ang matitira naman dito is 1,000 tapos 1 hour. Ayan. Ngayon, ganyan yung proper talaga niyan, no? Yung, ewan ko, ba't siya pinapasulat talaga ng ganyan, no? Para siguro hindi nakakalito. So, matitira mo sa taas is, mag-cancel muna tayo, no? So, tanggalin ko na itong mga 0 na to. 2. So, matitira ko na lang sa taas is 6L. Dito naman is 10 na lang, 10R. Nadi-divide sa 3. Wag na, divide ko na lang yan. 6 over, parang ganito yan, di ba? Decimal, no? 6. Bali, 0.6 L over H, no? Letter C. Okay? So, ganun yung atake niya. Saan mo yan magagamit? Sa chemistry, sa amin dati, inuumay kami niya ng mga teacher namin sa ano, sa hydraulics, fluids, tsaka yung mga forces sa something, mga mechanics, ganyan. Ang gagawin kasi doon, ang atake nila sa amin dyan, imbis na KPA, no? Minsan mamamalik mata ka kay PA tapos pero PSI. Ano ba to? Ganyan ba yun? Tama ba? Yung ano ko? KPA tsaka PSI, ganyan ba yung conversion yun? O mali? Hindi ko alam eh. Basta yan. Tapos, yes, tatapusin natin. Tama ba muna to? Tama ba? Ano makaano ng PSI? Newton pala, no? KPA ba yun? Last, sige, hanggang 30 na lang tayo, no? A river flows 2 feet per second. Convert meters. Oh, ito. Hanggang 30 na lang tayo. Tagal na pala. 2 hours 30 minutes na pala. Dami kasing kwento ngayon, eh. Na-excite kasi ako, eh. Talaga. No? Sipin nyo na lang ganun. Mag-review yung moral lesson dun. Okay, bakit kailangan mag-review? Unang-una, yung kasabihan na nasa Diyos ang awa,
Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tapos, yung kasabihan ni Charlie Munger, yung paborito ko ngayon. Charlie Munger. Ano si Charlie Munger? 99 ba siya? 100. Sabi niya, the best way to get what you want in life is to ano ba yun? Is to be deserving of what you want, no? So, kung gusto mong pumasa, dapat gawin mo yung parang, deserve mo. Deserve mo to, matanggap, no? Hindi naman ibibigay ni universe or ni Lord yan, no? Kahit humiling ka ng humiling, kung hindi talaga, hindi ka ready. Dapat ready ka. No? Ako talaga wala pag-asa, pero, yun, siguro. Okay, 2 feet per second. 2 feet per second. I-convert natin into meter per minute. Yes, no, Mamiya, very good. Kasi, if you tried and then you fail, you learn. No, if you tried and you succeed, ibig sabihin ready ka na talaga dun. No? And sabi nga nila, meant to be ko pumasa dun, no? Kaya mag-review, no? Saan tayo pumunta meter per minute? No, so, ano natin is, ilang ano muna? 1 feet is gaano kadami? Ilang meter yung 1 feet? Yan ay 1 feet is equal 1 foot pala, sorry. 1 foot is equal to 3 feet ang 1 meter. 0.304 0.30 0.31 na lang. 0.31 daw sabi. Or tingnan natin dito sa calculator. Kung may calculator ako di ba? Kaya ating gumagana ba? Calculator natin. Nasaan yung calculator natin? Anong number yung ano? Saan na yan? Feet to meter. Number 03. Number 3. No? Shift 8. Ay, on. Shift 8. 03. Piliin mo yan. So, 1. Ilan? So, gawin na natin 0.31, no? 0.30 pala, sorry. 0.30. Okay. 0.30. Sorry. 0.3 na lang, sorry. Okay. Tapos, ano yun? Minute to second. So, 1 minute is equal to 60 sec. So, 2 feet over sec. I-times natin sa ito feet. Nasa taas siya. Ibaba mo siya 1 feet. Tapos ito naman 0.3. Lagay mo meter. Multiply mo naman to, magiging yung sec nasa baba, so nalagay natin sa taas, no? 60 tapos 1 minute. Ano mo to na meter, yan siya. So mangyari to, makakancel yung 2 feet, tapos yung sec makakancel, so matitira mo lang dito 2 times 0.3 meter tapos 60. Sa baba naman meron kang 1 minute na lang siya, no? So pag pinag-multiply mo yan, ito pag pinag-multiply mo 0.6 times 60 magiging so 2.3 2 times 0.3 times 60. Pag pinag-multiply mo to magiging 0.6 yan. Nang multiply mo to magiging, multiply ko na lang 0.36, may isang decimal, 36 meter per, eto yan siya, no? So merong sobrang 0.6 kasi parang nag-round up yata tayo, no? Last item. Okay.
Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin, no? Meron pa, nagpa-follow Sir Tan, no? Thank you po, Sir or Ma'am Tan, no? So, ito naman ay 10 meter per sec. Mali. 10 meters per second. Sir Kwago, last number na. No, 10 meter per sec. Okay. Mapupunta siya saan? Mapupunta siya sa mile. Thank you sa pag-follow, Sir Kwago. Ay, pag-share na. 130 na eh. Dahil tayo nag-start ngayon, no? Nag-ano kasi ako, nag-jogging, no? Kaya natagalan tayo mag-start 11. So, pumuntahan natin yan. Kailangan alam natin yung conversion ng meter pala to, no? Alamin muna natin yung conversion ng mile at saka ano. 1 mile is equal to ano topic ngayong session? Ano? Conversion. Conversion ng mga units, no? 1.6 kilometer. Ngayon, yung 1 kilometer is equal to 1,000 meter. Tapos ito naman, hour, tsaka second. Mahaba to 1 hour, 60 minutes. And then 60 minutes. 1 minute. Ano to? 1 minute 60 seconds, no? So, ang gagawin natin yan, isusulat natin siya ng buo. Ano yan? 10 meters. Ito ko nalagay. 10 meters over 10 meters over per second pala, sec. Multiply, ito muna ang unang conversion natin, no? So 1, teka, saan natin ilalagay yun? Naka-mile siya, no? Pag inilagay ko dun yung kailangan nasa taas yung mile. 1 mile over 1.6 km times ito sunod. Nasa baba si km, ilalagay mo siya dyan. 1 km over 1,000 meter times ano sunod? Ayun, ito. So, minutes. Saan dapat si R nasa baba? 60 minutes over 1 hour. Tapos meron pang isa. Sulat ko na lang mamaya doon sa taas, no? Ano yung isa? Meron kang sec over 1 minute. Ayusin natin. Okay. So, meron ka dito 10 meter over sec times 1 mile over 1.6 km times 1 km over 1,000 meter times 60 tapos 1 hour times 60 sec over 1 minute. So, sec, cancelin mo yung sec, km, km, minute, minute, meter, meter. Okay? So, sino matitira na lang sa taas? So, si 10, si 1 mile,
Ito wala na yan, 1 lang naman yan. Ito 60. Ba't ko sinama yung 1 mile? Kasi yun yung magiging unit natin. No, times 60. Sino naman matitira sa baba? Wala na yung sec. Ito 1.6. Ito 1,000. Tapos yung R. Okay? So ngayon, mag-cancel muna tayo ng mga 0. No, 1, 2, 3. No, tapos siyempre tatanggalin mo rin yung 0 dito. Okay? Ngayon, mangyayari dyan is mile na lang siya. 1 mile times 6 over 1.6. So, magiging multiply mo yung 6 times 6, magiging 36 yan. Mile over 1.6. Ngayon, mag-divide tayo. Actually, pwede natin silang i-divide para lumiit. Pero wag na. Sige, ganyan na lang. 1.6 tsaka 36. Hindi ka pwede muna mag-divide. Imusog mo to. Iusog mo rin yan. So, magiging 16 tsaka 360. Ilan 16 makukuha ko sa 36? Dalawa. Magiging 32. Minus ka magiging 40. Ilan ulit? Dalawa ulit. Magiging 32 ulit. Ito magiging 8. Dagdagan ko pa sa 0. Ilan? 5. Good morning, Sir Kultura. So, 5. 22.5, no? Okay. So, siguro dahil yung surrounding off, no? Letter B. So, yun lang muna siguro yung ating topic ngayon, no? Thank you sa mga nag-follow sa atin. Thank you. Tawag dito. Aray. Mga nag-heart, no? Thank you po. See you tomorrow. Ano ba lesson natin? Sinabi ko kanina sa